Positively Delivers, this is Dr. Gigi Disunga from Mike and James Project. Magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Dr. Gigi Disunga. Alright, so kadarating natin na, we just arrived from Cabanatuan, Nueva Ecija. So, nag-coach tayo ng isang OFW. Galing po siya sa Singapore. Hi Sir Pablo, hello po. Thank you very much sa time. Thank you for trusting me na for consulting sa mga financial plans nyo at sa maraming pasalubong. Thank you very much po, okay? So, maraming salamat. Alright, so, noong Sunday, nag-church tayo at napakaganda nung shinare ni Pastor. Gusto ko rin siyang share sa atin. 2 financial lessons na pwede nating i-apply sa buhay natin para mag-improve yung ating buhay, di ba? So, ang mga lessons, sabi nga nila, wala bang tasa na? Ang hirap kasi inumin yan eh, tasa. Sabi mo kasi ba? Tasa, okay. So, 2 lessons, 2 financial lessons na natutunan ko nung Sunday. I want to share it with you. Yung mga lessons kasi na tinatawag natin, ito yung mga dapat sundin o hindi dapat sundin, okay? So, let's try this time kung ano yung mga pwede natin gawin para mag-improve ang finances natin. Di ba marami sa atin na dumadaan ng panahon, bakit hindi tayo yumayaman? Di ba? Tinatanong natin sarili natin, ba't hindi nababago yung buhay natin for 5 years, 10 years, ganun pa rin, break even, or sakto lang, or minsan di pa siya sumasakto, di ba? So baka itong 2 lessons na to, 2 financial lessons, makatulong sa buhay mo, okay? So habang katabi ko si Paul Kevin Sunga, ano palan mo? Paul Kevin. Paul Kevin lang, hindi ba John Paul? John Paul Kevin 2? Ay hindi, okay. Nagulat siya. Okay. Alright, so 2 financial life lessons. Okay. Number 1 na dapat nating sundin, okay, to apply is don't be too excited pag meron tayong pera. Di ba kasi pag may pera tayo, parang na-excite tayo masyado. Di ba nga, di ba? So, lagi tayo na-excite pag may pera tayo. Pag may pera tayo, sabi nga ni Pastor, pagkulot tayo, nagpapariban tayo. Pag naman ulat tayo, nagpapakulot tayo. Because we were so excited. Tapos pag may dumaan, magpunta sa atin, bigay tayo ng pera. O kaya naman, bili tayo ng bili, di ba? Order tayo ng order sa mga tao. So pag may pera ka kasi, pag dumating ang pera mo, sobrang na-excite tayo. And with our excitement, nalilimutan natin na na-over budget na pala tayo. Na hindi mo naman pala kailangan yung binili mo. Alam mo yung para kang nabudol-budol ba yun? Yung dumating siya sa order ka, bayad ka agad ng 500, bayad ka ng 1,000. And when you realize it, hindi mo pala siya kailangan. So pag may pera tayo, mga delivers, mga OFW, kahit dito sa Pilipinas, pag may pera tayong hawak, huwag tayong masyadong excited. Okay? So huwag na-excite, nagastos ng gastos. So, gawin nating normal ang ating buhay pag meron tayong pera. Halimbawa, kasusweldo mo, huwag tayo excited. Bagamat pagkasusweldo talaga ng mga tao, di ba? Sabi ko nga minsan niloloko yung mga kaibigan natin, ba't ba pag sweldo, lakad kayo ng lakad? Because we're so excited, di ba? Na-excite tayo. So, huwag tayo masyado excited. Paano ba maging hindi excited? So, una sa lahat, para hindi tayo mag-overspend sa sa pera natin. Okay. By the way, nandito tayo kay Kinga. Ginagawa kasi yung room ko. Ipapakita ko sa inyo, baka next week, maayos na yung room natin, yung vlog room natin, yung home office natin, matatapos siya this week, okay? Alright. Ganito. Para hindi tayo na-excite sa pera pag sweldo natin, o baka may dumating kang bonus, o kaya naman may dumating kang incentive, nag-excite tayo, and we are spending money na hindi naman siya dapat. Ang dapat natin gawin, bago pa lang dumating ang sweldo mo, ang pera mo, dapat may plano ka na. Para kung no-over man ang emotion mo, no-over yung emotion mo sa pagbili ng mga bagay, paggastos, mapipigilan mo siya. Kasi pag tinignan mo listahan mo, wala naman pala sa listahan ko yung pupunta ako ngayon sa mall. Wala naman pala sa plan ko na dapat mag-order ako ng mga yan, di ba? So, napipigilan natin kung meron tayong plano, okay? Second, kung aware ka naman sa plan mo, try to stick with that plan. Try to stick with your budget. Try to stick with with what you have listed. Yung mga priorities natin, unahin natin. So, muli, huwag tayong na-excite. Huwag super excited na
kagad nagko-commit ka, di ba? O sige, ako na yung bibili niya, di ba? Ako na yung magbabayad niyan. So, ako na lahat. So, parang na-excite ka pag may pera ka. Okay? So, that's number 1 financial lesson sa buhay natin. Don't be too excited pagka susweldo mo, pagkatatanggap ng bonus mo, o pag may nagbigay sa'yo ng pera. Huwag masyadong excited na kung ano-ano ang nagagawa natin, di ba? Na kung ano-ano yung nakukumit natin, ano-ano yung mga na-order natin, di ba? Yung mga nauutang natin, na out of plan. Alright? So, second na lesson nung Sunday, second financial lesson, baka pwedeng makapagpabago ng buhay natin is yung, sabi dun sa 2 Timothy, senior na verse ni Pastor ay, you have to enjoy the fruits of your labor first. So, tayo muna mag-enjoy ng fruit of our labor. Kasi, pinagpaguran mo yan, hinintay mo yan ng matagal. Ang illustration na ginamit ni Pastor ay yung mga farmer. Like ngayon ito nasa gilid natin, ayan bukid. Alright? Hi po. Okay, so ayan bukid. So, yung palay na yan na nakikita natin na pwede na anihin actually in few weeks, pwede na yata. At minimum niya, I think, kung di ako nagkakamali, 3 months or more than 3 months, di ba? So, pinagtsatsaga ng mga farmer na araro, lagyan ng punla, alisan ng mga weeds, tanggalan ng mga pests and everything, di ba? So they were so very patient, alright? And pag nag-harvest, kaya dapat pag nag-harvest yan, since very patient ang mga farmer na nagtanim yan, pag nag-harvest yan, it's just so, okay, proper and right, na yung fruits na yan, i-enjoy niya. Okay? Hindi yung ikaw yung nagtanim, ikaw lahat, tapos pagka paani ka na, di ba? Sabi nga ni Pastor, biglang lalabas lahat ng mga kaibigan mo, okay naman ang saan ka ba, no? Kung nagtanim ka ng mga papaya, ng mga prutas, ng mga puno, di ba? Pagka marami ng bunga, bigla na mapapansin ng kapitbahay mo, hihingi siya, di ba? So, hindi mo siya na-enjoy. Ang dapat pala, when you have the first fruits, or when you have the fruits, ikaw mag-enjoy. Ikaw na nag-labor. And that's biblical. Sinabi mismo yun ni Apostle Paul that you have to enjoy that. So if you are working so hard, lalo na yung mga delivers natin, mga OFW, ang dapat nag-i-enjoy niyan of the fruits of your labor is no other than you. Ikaw dapat. Kaya yung mga kapitbahay mo, extension, na nangungutang sa'yo, dyan sa 1 buwan mong pinaghirapan, 1 buwan kang nagtiis, di ba? 1 buwan kang nagugas ng plato, nagtrabaho, nag-extend ng time, na napagalitan ka ng boss mo, nakisama ka sa mga mahihirap pakisamahan ng mga office mate mo. 1 buwan mong pinaghirapan yan, and then all of a sudden, just 1 text, ibibigay mo yung sweldo mo. That's wrong. You have to enjoy the fruits of your labor. Dapat ini-enjoy mo yan. Kaya mga OFW, lagi ko sinasabi, ulitin ko ulit ang prinsipyo ko. You have to enjoy your life. You have to enjoy what you have. Kagaya kanina, sabi ko nga, nag-coach ako kay sir. Sabi ko ka sir, since madami sa investment, stock market, and medyo madami-dami na investment niya, sabi ko pag uwi niya dito, okay, pag uwi niya, he has to enjoy life. Huwag na siya mag-business na masyadong komplikado. Huwag na siya mag-business na masyadong maraming stress. Sabi ko sa kanya, you buy your car, enjoy it, you drive it, at gawin mo na ngayon kung ano yung gusto mong, yung passion na gusto mo. Okay? So, that's how you enjoy it. You enjoy the fruits of your labor. And that's biblical. Okay? So, wag muna tayong bigay ng bigay na alam naman natin, minsan inaabuso na tayo, di ba? Kagaya ng ibang mga OFW na, di ka po, bawal sa atin ang coffee, bawal lahat, pero wala eh. Hindi ako makapag-vlog ng wala. Sorry, Doc Paz, ano aking doktor? Wala tayong magawa eh. So, ganito. Kaya, ingat tayo, or huwag tayo masyadong bigay ng bigay sa lahat ng mga nagte-text sa atin. Kasi in a way, nagkakasala tayo. In a way, napapabayaan natin sarili nyo. Imagine mo, hindi ka nagpapa-check up. Hindi ka bumibili ng gamot mo, hindi ka bumibili ng vitamins.
Hindi ka man lang namamasyal outside, hindi ka man lang kumakain sa labas. Tapos yung pera mo, panay kang bigay ng bigay. Pautang ka ng pautang, hindi naman nagbabayad. Kagaya yung isang kino-coach natin, kausap po yung isang OFW, ang dami niyang nilabas na pera, pang negosyo daw ng mga kamag-anak, tutuloy siya mag-negosyo. So, what happened? More than 1 million, nawala. More than 5 million, nawala. Ang dami nagsishare sa akin. Lahat ng kino-coach ko, alam niyo po, dalawang klase kasi kino-coach ko eh. Isang sobrang maraming pera, kung ano yung gagawin niya. Isang kulang na kulang ang pera, at ano rin gagawin niya. Okay? So, yung sa sobrang dami ng pera nila, napapamigay lahat. More, ang pinakamarami na nalustay na pera ng mga humihingi sa kanila na OFW is more than 5 million. Na narinig ko, based from the story, based from pag-uusap namin. You are wasting your time. You are wasting your money. Then isa pa, hindi mo siya na-enjoy. Hindi mo na-enjoy ang buhay. Na dapat ini-enjoy mo yan. Kasi that's the fruits of your labor. Imagine, you are working 30 days. 30 days kang gumigising na maaga. 30 days kang naipagbuno dyan sa mga kliyente nyo. 30 days kang nag-extend ng time. 30 days mong tinitiis kung ano man ang ginagawa sa ng boss mo, pag mamaltrato niya, or you are being kung ano man ang mga sakit na nararamdaman mo dyan sa ibang bansa. And dito sa Pilipinas din. And then after mo magsweldo, wala, pinapamigay mo lang. Diba? Kaya nga minsan pagka halimbawa mga piyesta-piyesta, wala naman akong sama sa piyesta eh. Kaya lang sobrang maghanda, diba? Tapos kinabukasan, wala namang pera pala. Kinabukasan, inutang lang pala yon, sobrang paghahanda, diba? Ano mangyayari sa'yo? Ikaw ay mahirapan. You are not enjoying the fruits of your labor. Kasi ikaw muna ang una. Ikaw muna dapat ang first. Alright? So, delivers, these are the 2 lessons na pwede yung pag-isipan natin ng konti. Una, bitin ko lang po, don't be too excited. Pag may pera ka, huwag yung excited ka. Panay kwento mo, panay di ba? Bigay dito, bigay doon. Di ba? So, bili ng bagong damit, di ka naman dati bumibili sa ganitong brand, bumibili ka kasi kasusweldo mo. So, na-excite ka masyado. Huwag masyado kasi hindi natin nakokontrol ang expenses. And second, financial lesson natin, ang second financial lesson natin is enjoy the fruits of your labor first. You first. Ikaw muna dapat ang nag-enjoy ng mga yan sa buhay mo. Okay? So, kagaya ng bukid, natatanong natin dito sa aking kanan, pinaghirapan ng isang magsasaka. Nawa ay pag-ani niyan, ma-enjoy niya, tsaka ng kanyang pamilya. Okay? So, lahat ng mga pinaghirapan mo, enjoy it with your family. Alright? So, again, doon sa mga magpapa-coach, message mo na ako, 0939-5254311. Marami tayong schedule ngayong week na to. Una-unahan na po tayo sa Slack. Kasi medyo madami, then nag-limit na rin ako because galing po ako sa hospital kagabi. Siguro sobrang pagod na rin natin. I drove myself, hirap pala mga delivers. I drove myself papunta doon sa emergency room. Ako na nagda-drive. So, kailangan ko po ng driver doon sa mga gusto mag-apply. So, we're okay na. Kaya lang kailangan natin ng konting pahinga. Kaya hanggang 10 lang po muna ang ating coaching. Just for 2 weeks siguro, pahinga muna tayo. So, and available naman ako Saturday and Sunday. Pwede ko kayong puntahan hanggang Bulacan and Manila and Robinsons, Pampanga. And if you want to advertise your business sa aking YouTube channel, mag-message ka lang din para ma-promote. Like ngayon, ang daming nag-inquire kay Ma'am Isabel. Ma'am Isabel, hello po. Sa HOI Overland. So, lahat ng mga gusto mag-start na kanilang overland business. So, sa Malolos, Bulacan po yan. Makipag-usap kayo kay Ma'am, i-connect ko kayo para makapag-start kayo ng inyong overland business. So, I think parang may nag-order na sa kanya mga 20,000, something like that. So, baka pwede ka na magsimula. Mag-usap kayo kung kaya niya pong i-deliver. Sabi niya, any part of the Philippines, kaya niya magdala. Okay? Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. And, Pong, sama mo ko. Let's go, let's go.